po, may paglilinaw na po etong si Marcos Jr. na ano nga yung sabi ni Bato, magpakalalaki daw. Naniwala talaga na solid as a rock daw yung promise na si Marcos Jr. sa kanya na hindi pa papasukin ng ICC. Ngayon medyo nakahanap ng palusot eto si Marcos Jr. Ano pang sabi ni Bato? Nako, wala pala daw forever sa Uniteam. Abay simulat sa pulpo, Mr. Bato de la Rosa, hindi mo ba naramdaman na nagkukunwarian lang kayo sa Uniteam na yan? Wala po talagang Uniteam. Alright, so ito ngayon ang masasabi nating pinakapalusot na si Marcos Jr. sa pagpasok nga ng ICC investigators dito sa atin. ICC investigators can come and visit the Philippines as ordinary people. Oo nga naman. Diba? Ang sinasabi dito, hindi daw papayagan ni Marcos Jr. na makipagtulungan ang kahit anong ahensya ng ating gobyerno para sa gagawing investigation ng ICC. Yun lang. You see, hindi nga nila kailangan makipagtulungan. O di napahiya rin tayo. Napahiya rin po kayo. Dahil humingi nga ba ng tulong ang mga ICC investigators? Hindi. Dahil siguradong magagawa nila ang kanilang trabaho kahit walang tulong sa anumang ahensya ng gobyerno natin. DOJ o kahit anuman, NBI, wala pong hiningan nga daw ng tulong. So yon, inunahan lang kayo na hindi nila kailangan ang tulong more than you think na tutulungan nyo ang ICC. Anyway, President Ferdinand Marcos Jr. reiterates that the International Criminal Court has no jurisdiction. Ayan lang. Kasi alam naman natin kung ano yung stand naman ng Supreme Court dito na meron pa ring jurisdiction ang ICC sa kasong ito nga ni Duterte at ni Bato at ng iba pa. Has no jurisdiction over the Philippines and his government will not cooperate in its investigation regarding the war on drugs of the previous administration. Yun lang. Okay, accepted naman siguro yan ng ICC. They know better. They know how to investigate better. Okay, ICC yan eh. International Criminal Court. So they know better, uulit-ulitin ko. And they don't actually need the help of any agencies nga dito sa atin. Yan yon. Alright, so ito ata ang ewan natin ha kung ano na naman ang masasabi ni Bato de la Rosa dito, kung nakakahalata na ba siya na pinaglalaroan na siya na itong si Marcos Jr. Dahil yun nga, ito ang pinakapalusot na matatawag na itong administrasyon ni Marcos Jr. Yun nga, balitang-balita na lalabas na daw ang warrant of arrest na ang ibig sabihin ay mukhang matagal na naandito itong mga investigators ng ICC and they are here as ordinary people. Kaya wala tayong magagawa. Walang magagawa si Bato. Hindi po pwedeng ipa-deport itong mga investigators na ito. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I do not. I consider it as a threat to our sovereignty. Yun naman ang palusod ng mga yan eh. Binabastos daw ang ating sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Yun lang, ulitin natin. ICC knows better, kaya alam nila na hindi nila kailangan na humingi ng tulong din sa gobyerno ng Pilipinas. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. Maliwanag naman yan. In fact, binabantayan namin sila. Making sure, binabantayan pala ng gobyerno. Ibig sabihin, alam nyo rin na naandito na. Ba't hindi nyo naman kasi sinabihan si Bato de la Rosa? Ayan tuloy, nagngangal-ngal. Making sure that that they do not come into contact with any agency of the government. Yun lang. You see, meron na bang sign that they are interested in cooperating or asking help with any agency dito sa atin? Di ba wala naman? Okay.
So yun, antayin na lang po natin kung anong mangyayari ang susunod na kabanata. Sabi nga ni Trillanes, justice is very near. Good luck.